Ito talaga, literal na sasampalin ng katotohanan ni former Senate President Franklin Drilon. Ito pong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, at itong si Rodante Marcoleta patungkol dun sa kanilang pinaggagawa na kalokohan dyan po sa Senado, lalo na yung hearing nila, mga kababayan, na wala namang kakwenta-kwenta. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Senado. I-credit po natin ito sa Bilyonaryo News Channel. Sabi po dito, Blue Ribbon hearing ni Cayetano, walang record sa Senado. Pag walang record sa Senado, walang kwenta yan, ibig sabihin dyan. So ngayon, ito, play po natin. Illegal maneuver daw ang ginawang rigodon ng Gatchalian Block nung Miyerkules, ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. So, ano ba talaga? Unofficial hearing? Umaten ng sesyon? Ayaw naman. Pero hindi lang Senate leadership ang pinupuntirya po dito. Nadami pang media. Bayaran daw tayong lahat. Parang narinig ko na yun dati. Oo. Siguro. Nako, galit na galit yung mga taga-industriya ng media, mga kababayan, kay Marcoleta. Kasi masyado atang nagpadalos-dalos yung pagsasalita ni Rodante Marcoleta at hindi niya napag-isipan yung mga binibitawan niyang salita. Alam niyo pa naman yung mga politiko, malaking bagay kung may kakampi ka mga taga-media eh. Diba? Dahil nga, mga kababayan, kapag ka nasisira yung kredibilidad mo, may matatakbuhan ka para ipagtanggol yung sarili mo, para ipaliwanag yung sarili mo. Ngayon, mga kababayan, sinabihan ni Rodante Marcoleta ng mga bayaran yung mga taga-media, paano pa niya ididepensa yung sarili niya? Yung mga taong dapat magtatanggol sa kanya, mga kababayan, at lilinis ng kanyang pangalan at makakatulong sana sa kanya para maipaliwanag niya publicly yung katotohanan patungkol sa mga aligasyong ibinabato sa kanya, mukha ata, mga kababayan, mahihirapan na siya ngayon. Dahil nga, yung mga taong dapat ay ginagawa niyang kasamahan, inaaway niya at sinisiraan niya at pinagbibintangan niya ng kung ano-ano. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Pero kailangan, bago magsalita ang kahit sino ng isang tao ay bayaran, meron pong ebidensya. Yun ang importante. Ano po? Pero agad naman po itong binawi ng mambabatas na si Senador Rodante Marcoleta. Nabwisit lang daw. Talaga siya na-frustrate. Pakimemoha na nga po yan. Ayun. So, para talakayin ang mainit-init na usapin, makakasama natin ngayon former Senate President Franklin Drilon sa ating studio. Magandang umaga po sa inyo, Senator Drilon. Good morning. Ito, pakinggan nyo to Talagang masakit na katotohanan to. Corina, good morning. Bili po ako sa inyo. Talagang gabi, umaga, ang energy mo, ha? We are already 80 years old, pero kailangan magpaliwanag, tulungan ang ating media para mapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano ba talaga ang nangyayari because hindi madaling maintindihan ito. Kaya nga po, medyo nakakalito pa rin. Kahit ilang ulit na nating ipaliwanag yung mga numero, halimbawa, sa minority-majority, legal or illegal, hindi natin malaman yung puntong sagot talaga. So, pero tama po ba, Senator Drilon, na nangyari na ito dati? Halimbawa, sabay na numpa dati si Ferdinand Marcos and Cory Aquino. In the end, it was still the Supreme Court who took the oath of Cory Aquino and thereby legitimizing her presidency against the Marcos presidency. Tama po yan. Nangyari na rin ito noon sa Senado at ako mismo ang involved. Kaya po, hindi bago ito. Nung ako'y Pangulo ng Senado, nagkaroon din ng pagkakataon na pinaritan ako ni Senator Blas Ople but in a manner na hindi sang-ayon sa ating patakaran. Kaya po, ganun din, nagkaroon ng session ang grupo ni late Senator Blas Ople. Lahat po ginawa. Hindi po namin na-recognize dahil sa talagang labag sa ating saligang batas, labag sa ating patakaran sa Senado. Kaya nag-session din sila. Ang ginawa po namin, sinabihan ko ang administrative staff at ang clerical staff, huwag niyong i-record, wala kukuha ng stenographic notes, nothing. Sige, mag-meeting sila, pero hindi yan i-recognize ng leadership ng Senado. So parang katulad na nangyari kahapon, mga kababayan, no, nagsagawa sila ng hearing na kung saan walang mga empleyado ng Senate Blue Ribbon Committee, walang secretariat, kaya walang record sa Senado, yung mga hearing na ginawa po nila kahapon. So nagawa na rin pala yan nung panahon, mga kababayan, na Senate President, ito pong si former Senate President Franklin Drilon. Anyway, ituloy pa natin. At ganun nga ang nangyari, Corina. Wala kang makita sa record ng Senado na nagkaroon ng session noon ng presided by Senator Blas Ople, wala kang committee hearing dahil inutusan ko, huwag niyong record. Sige, nandyan sila. Pero kayo po'y pinakinggan naman. Yeah, because ang Pangulo po ng Senado ay mayroong control sa administrative staff ng Senado. Sila po ang tagakuha ng notes, yung record, yung nagpe-prepare ng report.
Kaya po, hinayaan kong magkaroon ng hearing ang mga hindi sang-ayon sa aming patakaran. Ngunit sa records po ng Senado, kung tingnan mo ngayon, wala pong record nung nangyari kung anong nangyari. Ilan po yung sumusuporta kay Senador Blas Ople noon? Hindi ko malala, hindi ko lang malala ang particular, in the absence of, hindi ko po natingnan ulit ang record. Pero talagang wala kasi sa record na nagkaroon ng sesyon maliban sa sesyon namin. Kaya ang aming pinaglabanan noon, Corina, kasi bawat sesyon mayroong notes. Yung notes ay hinaharap doon sa Senado the day after nagkaroon ng ganong sesyon. So, for example, sa session sa malala ko, nag-session si Senator Blas Ople ng kanilang grupo ng Senado. The following day, wala po sa record, hindi po nangyari on the record. Right. Kaya kung tingnan mo, kahit tingnan mo sa Senado, Pero kayo po'y pinakinggan kasi ng administrative staff. So in this Opo, case, yes. in this case, the supposedly sitting Senate President Alan Cayetano, sino bang pinapakinggan, Willard, ngayon ng administrative staff? Si Senator Win Gatchalian ba? Yan ang lumalabas, Corina, kasi yung mga, kumaga, bumuo lang ng staffing kahapon sa Blue Ribbon. Supposed Blue Ribbon hearing ay mga staff ng mga senador na nakaupo doon. So wala Kung ganyan mga kababayan yung nangyari kahapon, di ba nung sinabi ni Senator Win Gatchalian na mag-work from home na muna yung mga empleyado ng Senado, ano po ba nangyari? Di ba nag-work from home yung mga empleyado ng Senado? At the same time mga kababayan, nung sinabi ni Senator Erwin Tulfo na wag i-record mga kababayan or wag intindihin ng Senate Blue Ribbon Committee itong kampo ni na Alan Peter Cayetano, di ba sumunod naman yung mga secretariat ng Blue Ribbon Committee. So ibig sabihin wala nang control si Alan Peter Cayetano mga kababayan sa kung ano yung nangyayari diyan sa Senado dahil hindi na siya kinikilala bilang Senate President. Yun lang yun. talaga Sabi yung Senator Cayetano, actual Senate staff. wala yung organic staff na assigned to the committee. Okay. Wala tama po yan. So, walang record kahapon kung anong nangyari. So, Nakaw! pag tinignan mo ang legislative history, walang nangyari kahapon. Ayun. Ganun po ba yun? Ganon yun. Okay, so Ang sakit, inupuan mo ng ilang oras pero wala sa record ng Senado. where will this go? Sabi nila, baka magkaroon po tayo ng 2 Senado. Posible ba yun? Hindi posible yan. So, Sa ating sistema ngayon, kinikilala si Win Gatchalian bilang acting Senate President. Subject of, kaya po dapat ginagampanan nila ang lahat nilang trabaho. Dahilan sa, yan po ay mayroong presumption of regularity. Tama. Ang ibig sabihin, irregular yung, tama yung ginagawa nila hanggang sabihin ng Korte Suprema na mali. Contrary rule, ibig sabihin nga, pag magsabing, ay, hindi pwede yan, hindi tama yan, hindi yan, sang-ayon sa saligang batas, hindi po pwedeng, hindi mo gawin gampanan ang trabaho mo dahil ititigil ang pabalaan. Ngunit dapat ituloy mo at lahiyaan mong mag-question sa Korte Suprema ang kabilang grupo questioning the legitimacy of your presidency. But Tama. in the meantime, may regularity in the performance of functions, yan po ay nasa ating batas. At dapat ipagpatuloy and all the acts are legitimate until proven otherwise. okay, but the Kaya ang pinakamainam na dapat gawin ng kampo ni Senator Win Gatchalian, diretso lang sila sa pagtatrabaho at hayaan na yung kampo ni Alan Peter Cayetano tumakbo ng Korte Suprema at questionin mga kababayan yung pagiging acting Senate President ni Win Gatchalian. Alam niyo mga kababayan, maganda nga na mangyari to eh. 'Di ba? Tumakbo si Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema, magsumbong siya doon. Questionin niya yung pagiging acting Senate President ni Senator Win Gatchalian para nang sa ganun magkaroon ng bagong desisyon patungkol diyan. Mga kababayan, kasi nga, 'di ba, alam naman natin yung Abilino versus Cuenco napakatagal na usapin na po noon. So ngayon kung magkakaroon ng bago mga kababayan, may mas bago tayong pagbabatayan. Ano po itong Cayetano versus Win Gatchalian. Yan yung mangyayari dyan kung sakaling magsumbong sa Supreme Court, etong si Cayetano. minority, the new minority, the 10, refuse to acknowledge anything as regular or legitimate. Tama po, So, Corina. You do not expect them to respect it. I am talking about the presumption in law. In law. Presumption in law. Yan po ay sa ating batas, ang presumption illegal. Legal ang lang ginawa at sang-ayon sa saligang batas until reversed by the Supreme Court. Do you Tama. think the situation Ayan, maliwanag ha. Yung ginawa mga kababayan na Senator Win Gatchalian, legal daw. Legal daw po yung ginawa nila. Hanggang sa i-revise na lang mga kababayan
ng Korte Suprema. Baka nga halimbawa tumakbo nga si Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema at magbago yung desisyon ng Korte Suprema, o doon pa lang masasabi mga kababayan na talagang naging tama ba or naging totoong tama nga ba or naging mali mga kababayan. Pero pero kung pagbabasihan natin yung nangyari sa kasalukuyan, since wala pa namang inilalabas na panibagong ruling dyan ng Korte Suprema, legal yung ginawa ng kampo ni Win Gatchalian. Kasi nga, may quorum sila, nakabuo sila ng 12, at ang majority ng 23 ay malamang ay 12, mga kababayan. Dahil nga, 12 naman talaga. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Can be remedied by calling a special session if they request this from the President. Possible. Ang calling ng special session is not itself the remedy. But because ang remedy, talagang kailangan magkaroon ng isang paglipat mula sa grupo ni Cayetano papunta sa grupo ng New Majority. Kailangan may lumipat talaga ang isa in order to elect a regular Senate President. Sa ngayon po, acting Senate President lamang. Right. Dahil na-declare na vacant yung opisina ng Senate President. Ngunit sa ating saligang batas, kailangan ang 13 ang Tama. iboto Totoo yan. bilang Pangulo ng Senado. Ngunit below the office of the Senate President, maliban po sa Pangulo ng Senado, hindi kailangan ang 13. 12 lang. Kaya Right, ganun right. nangyari. Kaya na-elect si Win Gatchalian as Senate President pro tempore at dahilan sa bakante ang pagkapangulo ng Senado, naging acting Senate President si Tama. Senator Win. So, pero hindi ba, Willard, Ganda ng paliwanag, no? Yun mga kababayan. Kaya legal talaga yung ginawa ni Senator ng kampo ni Senator Win. Kasi nga mga kababayan, ito alam naman natin mga kababayan na may power din ang Senate pro tempore. Pag wala ang Senate President, sino po ba ang may karapatang mag-preside? 'Di ba, Senate pro tempore? So ngayon mga kababayan, since bakante ito pong posisyon ng Senate President, ang mangyayari po dito, yung Senate pro tempore ang mag-acting na Senate President. Kaya tinawag si Senator Win Gatchalian na acting Senate President. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. ang sabi nga nila, kapag nagkalipatan, posible kaya na mangyari ito sa isang special session? If the President calls for a special session, it is also possible na may isa mula sa minorya ang sasang-ayon na iboto si Senate President Win Gatchalian without necessarily changing alliances. No, kahit po lumipat ang isa sa grupo ni Gatchalian papunta sa isang senador galing sa grupo ni Senator Cayetano lumipat kay Gatchalian, that can only be implemented kung mayroong sesyon. Kasi pag walang sesyon, hindi mo po pwedeng mapalitan ang Pangulo ng Senado. Kailangan magkaroon ka ng sesyon. Pati special session. Kung tumawag ng special session ang Pangulo at nakumbinsi ang isa sa grupo ni Cayetano na lumipat kay Gatchalian, pwede pong gawin yan at magkakaroon ng regular Senate President during the special session and for the next session. Can they refuse the invitation of the President? Hindi po, because that's tungkulin po nila sa ating saligang batas na dumalo sa isang special session na tatawagin ng Pangulo. O isa pa yun. Tama. Willard, pwede na. I mean, it's something to look forward to. Ano kayang mangyayari if they are all again in one room? Sa kailangan makasiguro yung grupo ni Senator Gatchalian na meron na silang siguradong isang additional vote para hindi naman sila mapahiya kapag Hindi tinatawag po. yung special Dapat- session. Meron daw May possible daw mga kababayan na lumipat kaso nga lang ang problema, hindi alam kung paano siya lilipat kasi natatakot siya na baka pag lumipat siya mga kababayan, batikusin siya, sirain yung kredibilidad niya, tirahin siya ng mga trolls nitong kampo na mga kaalyado ni na Alan Peter Cayetano. At saka mga kababayan, ang dahilan ng paglipat nung isang yon, actually tatlo nga sila 2 hanggang 3 senador na yon ay dahil nga apektado na yung mga negosyo nila, apektado na yung mga buhay nila, especially yung mga anak nila, mga kababayan, nababash na sa school, at hindi lang yon, apektado na pati yung simbahan nila. Di po ba yung kanilang church naapektuhan na rin? So yun yung mga dahilan kung bakit nag-iisip na lumipat yung 2 hanggang 3 senators, mga kababayan dito sa grupo ni Senator Win Gatchalian. So, additional vote sila para po mawala ang instability na nakikita natin ngayon. Kasi, Corina, May idea na kayo kung sino yung mga senator na yon? bukas o kailanman, ay pwede na naman bago ang leadership ng Senado,
confusing para sa publiko, instability para sa ating sistema. Tama. Okay. So, eto, tanong nga po, no? Can the Senate reconcile the findings of the hearing yesterday with the findings about to happen on Monday? Yung kahapon po, walang record. Yun ang sinasabi ko. It cannot be considered. It cannot be considered. Kasi Ouch! walang record eh. Anong pumabasihan yan natin? Yung television, hindi naman po pwede. Kailangan mayroong report. Halimbawa, just to put it, pwede bang gumawa ng report yung mga senador kahapon na dumalo doon sa hearing at isumiti sa committee, sa Senate in plenary session? Ang sagot, no. Okay. Dahil hindi record. Aray! Yung paglilipat po, O di baliwala lang yung ginawa nilang drama kahapon dyan sa Senado. Ano po, kasi nga bukod sa walang record, hindi sila pwedeng gumawa ng report para isumite mga kababayan sa plenaryo ng Senado. Ano po, yun yung sinabi dito Ibig sabihin, hindi talaga ina-acknowledge yung hearing kahapon ni Rodante Marcoleta. this is acceptable behavior. Is this acceptable behavior? Yung lipat-lipatan. 4 na beses po ako napalitan bilang Pangulo ng Senado. 3 pala. At yun po ay kasama sa buhay ng isang senador or I see. Tama. politiko. Okay. So, but I think you were quoted as having said, it depends on the deal. So this No, is... I didn't say that. Di ba? You did No, not I say didn't that. say that. Okay. Well, there are a lot of willing dealing in the change of leadership. Hindi po maiwasan yan. Nasa demokrasya tayo at syempre nakikipag-usap ang isa't isa o nag-uusap ang bawat isa-isa at hindi mo po alam kung ano yung mapag-usapan. May mga deals yan, Corina, but the deal should not be contrary to morals and public policy. Okay. Tama. I was about to ask that, Senator, kung ano yung mga bagay na hindi dapat galawin sa isang willing and dealing or negotiation. Halimbawa, yung mga kaso po. Halimbawa, yung mga kaso, dapat hindi kasama yun. Dahil yung kaso Okay. ay nasa husgado, sinampa, dahilan po sa ombudsman. Hindi, at yan po ay pwede lamang mapagpasahan kung i-withdraw o hindi ng ombudsman, hindi po ng mga politiko. Kaya may Tama. limit ang willing dealing. But that is Yan ang isang patunay na hindi po talaga kontrolado ng mga politiko yung trabaho sa ombudsman. Kasi nga, bukod sa meron po tayong separation of power, mga kababayan, maliwanag din naman na hindi talaga pwedeng anderin ng ilang mga senators at gamiting panakot at pangako yung kanilang kaso. Di po ba yung kaso ng kanilang mga colleagues, mga kababayan, na naandyan dyan na sa ombudsman kasi nga hindi po nila kontrolado at hindi po nila hawak ang ombudsman at saka yung Sandigan Bayan. Kaya yung sinasabi ni Senator Jinggoy na kesyo inalok siya na ibabasura yung kaso niya, walang katotohanan yan para sa akin, mga kababayan, kasi hindi naman kontrolado ng mga senador yung takbo ng mga kaso dyan sa ombudsman at dyan sa Sandigan Bayan. theoretical. Theoretical, oo naman. So, ito pong mga personalidad na ngayon po ay pinag-uusapan na malamang makasuhan o mayroon ng mga nagsalita laban sa kanila, kung biglang mawala po lahat ng mga kasong yon sa kanilang paglipat, so that would be considered suspect. Yeah, suspect. But can you prove it? Suspect yun. Kaya sabi mo ko rin na suspect. Dahil ala ka namang ebidensya Ayun. na gano'n na nangyari. Oo, ganun, ganun talaga, no? Biglang binasura na yung kaso. At saka na hindi yun. lang naman tayo ang ganun ang sitwasyon. Ganun kahit po saan ka pumuntang parliamentary system or sistema ng mga mambabatas at demokrasya, yan po ay pinag-uusapan. Tama. Dahil sa yan din ang patakaran para makatakbo ang gobyerno. Ngunit yung mga deals na yan, dapat not contrary to law or morals, public morals. Okay. Kaya nga doon sa nangyari kay Chis Escudero, tingin ko, mga kababayan, ang nakakumbinsi talaga kay Chis Escudero, para sa akin, in my personal opinion, si Senator Raffy Tulfo. Yun yung nakikita ko dyan. Kung pagbabasihan natin yung statement ni Senator Raffy Tulfo, na kumakain sila, nagdi-dinner sila, minsan ni Chis Escudero, at the same time, mga kababayan, minsan naiimbitahan siya sa bahay ni Chis Escudero at matalik niyang kaibigan. Etong si Chis Escudero, tingin ko dyan, mga kababayan, ang nakakonvince dito po kay Chis Escudero ay walang iba. Kung hindi, etong si Senator Raffy Tulfo nang walang kondisyones, mga kababayan. Ano po, kasi biruin nyo yung ginawa ni Chis Escudero, saglip na batikusin siya. Iba siya na mga kababayang Pilipino po natin, natuwa pa ang taong bayan. Bakit? Dahil nakita ng taong bayan na magkakaroon na ng pag-asa para makapagtrabaho muli ang Senado, mga kababayan. At nakita ng taong bayan na magiging mabuting leader etong si Win Gatchalian ng Senado. Kaya kung makikita nyo nung nagkaroon ng 12, 'di ba nagpalakpakan yung nasa loob ng Senado dahil nga uusad na ulit
ang Senado, mga kababayan. Kaya nga saglit na mapasama, si Chis Escudero, napabuti pa siya sa mata ng mga kababayang Pilipino po natin. Okay, so if you were in the shoes of Senator Alan Peter Cayetano, what is he thinking? What is he thinking? What is his strategy? Strategy. Yes. Kailangan hawakan niya po yung natitirang senador sa kanya para po mayroon siyang basihan pagpunta sa Korte Suprema. Dahilan sa ngayon, ulitin ko lang, mayroong presumption of regularity in the performance of public function. Ang ibig sabihin nun, kung sino man ang nakaupo ay kinikilala sa ating batas na siya po ang tunay at lehitimong opisyal. Ngunit yan po ay pwedeng questionin sa Korte Suprema. Ngunit sa ngayon, yan po ang manatili na sitwasyon because another rule will put us in a bind. Hindi po tayo makagalaw. Kung sabihin ni Cayetano, Senator Gatchalian, illegal po yung ginagawa mo. At sasabihin ni Gatchalian, ay oo nga, no? So titigil na ako. O ano mangyayari sa atin? Wala. Kaya dapat ang reglamento, kahit sabihin po ni Cayetano, oy, Win, mali yung ginagawa mo. Ipagpatuloy ni Win Gatchalian yung kanyang ginagawa diba? At hayaan mo ang Korte Suprema na mag-rule kung tama ka o hindi. In the meantime, you perform your function dahilan po mayroong regularity in the performance of public functions. Mabuti pala, Willard, break na sila. Kung hindi, dalawang session ang papanoorin natin. Araw-araw, dalawang investigasyon. Tama yun, Corina. Oo. Posible na magkaroon ng magdalawang session. Yes. Isa lang ang recognized, isa lang ang may record, yung isa wala. Pero sa publiko, Pero ang pangit naman tingnan nun, mga kababayan, no? Magkakaroon ng dalawang session sa isang araw, yung isa nire-recognize at yung isa hindi, pero parehas ginagastosan ng taong bayan. Di ba gaano katindi nun, mga kababayan? Isipin nyo, may mapapanood tayo dalawang session. Yung isa, kinikilala natin, pero yung isa hindi. Yung isa hindi, mga kababayan. Di ba? Yun yung matindi dyan. Pero parehas ginagastosan ng taong bayan. Di ba? Anyway, tuloy pa natin. nakikita nila ang magulo. At talagang magulo. Ngunit hindi po natin maiwasan. Kaya po pupunta sila sa Korte Suprema dapat. Ngunit dalawang bagay. Unang-una, ulit-ulit kong sabihin, there is a presumption of regularity para po magpatuloy ang function ng ating pamahalaan. Pangalawa, hindi ka sigurado na makialam ang Korte Suprema. Dahil sa amin tinatawag kami mga abogado, mga profesor, tinatawag namin political question. Ang ibig sabihin, isang gulo na ang husgado ang sasabihin, hindi yan sasakop sa aming jurisdiction. Yan po ay political question na ibig sabihin, yung isang gusot na dapat ang political leaders ang mag-aayos, hindi po yung husgado. Yan po ang tawag na political question. Why would the Supreme Court resort to that? Because they're separate. Dahilan po yan, ang Supreme Court ay arbiter ng mga legal na usapin. Hindi yung usaping political. That is why ayaw po nila na sumali kung wala namang question on the legality or constitutionality of any act of a government official. So sa madalit salita, pag tumakbo pala si Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema, malaki pala ang posibilidad, mga kababayan, na hindi makailam ang Korte Suprema. Kasi etong usapin na ito, hindi naman po ito usaping legal. Hindi naman po ito usaping batas, mga kababayan. Etong usapin po ng nangyayari diyan po sa Senado, political issue 'yan. 'Di ba? Usaping pampolitika at hindi pang batas, mga kababayan. So malaki pala ang posibilidad na hindi pa kailaman ng Korte Suprema etong nangyayaring ito sa Senado. Di po ba ayon dito sa statement ni former Senate President Franklin Drilon? Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Ang tinatawag po dyan, political question. Ulitin ko lang, yung mga gusot na ang solusyon ay nasa political leaders ay under that doctrine, hindi po pinapakialaman ng Korte Suprema. Voluntarily hindi nila pakialaman dahil yun ang tinatawag ng mga abogadong political question as against a question na ang resolution ay makikita mo sa saligang batas o sa batas. Kasi hindi ba, Willard, yun din ang sinasabi ni Attorney Howard Calleja kahapon that there might be a situation wherein there is no constitutional provision to remedy the situation. Kaya nga po, that's why. Because the situation, the remedy is in the political field, not in the legal field. Ang diba? solution ay nasa mga politiko, hindi po sa mga mahistrado. So sa madalit salita, matatapos itong issue ng Senado, mga kababayan. Una, pag nagpatawag ang presidente ng special session,
dyan sa Kongreso, mga kababayan. At pangalawa naman, kapag ka nakakuha ng isa pang senador, ang simple majority ni Tito Sen, mga kababayan. Ano po, halimbawa, kung nakuha nila si Joel Villanueva, automatic 13 na sila, mapapalitan na ang Senate Presidency, mga kababayan, at formal nang maitatalaga bilang Senate President etong si Win Gatchalian, at tatanggapin na ni Alan Peter Cayetano yung kanyang pagkatalo. Ano mangyayari doon? Kung mag-aayusin ninyo yung problema ninyo, wag niyo na Dito kayo makakakita, mga kababayan, sa kauna-unahang pagkakataon na ginamit yung salita ng Diyos, tumawag ng basbas galing sa taas. Ano pa bang pinaggagawa nito? Paulit-ulit, mga kababayan, na kinakaladkad sa politika ang mga salita ng Diyos galing sa Biblia. At ang ending, mga kababayan, hindi siya kakatigan ng pagkakataon. Diba? At ang resulta ng lahat ng ginagawa niyang pagkukunyari, hindi siya kakatigan ng pagkakataon at ng panahon. Dahil matatanggal siya ng tuluyan, hindi lang sa pagiging Senate President, mga kababayan, kung hindi pati nung kanyang dignidad bilang isang politiko na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, mga kababayan, na talagang tinuldukan yung pagkatalo niya na yon. Yun yung mangyayari diyan kay Alan Peter Cayetano. kaming isama dito, sabi ng Supreme Court. Kaya nga, kaya nga, babalik ako, may presumption of validity. Kasi habang hindi nagdedesisyon ng Supreme Court, dapat may patakaran na umiiral. Tama. Questionable man o hindi, sa ligang batas, dapat umiral hanggang sabi ng Korte Suprema, hoy, hindi yan sang-ayon sa ating sa ligang batas. Itigil mo yan. Okay. But who will interpret the Senate rules, the simple Senate rules? Because they have opposing interpretations of the Senate rules. Dapat ang Korte Suprema. At Okay. dapat pakialaman nila sa sitwasyon ngayon. Dapat pakialaman ng Korte Suprema at sasabihin na ito'y interpretasyon ng saligang batas, ito'y interpretasyon ng batas, dapat ganito ang mangyari. Sa akin lang, kung if the Supreme Court is confronted with this question, kung ito po'y dalhin, dapat po desidihan nila. Hindi yung sasabihin nila, ayaw namin pakialaman yan at yan ay political question. Huwag yun. So dapat pala, Tama. Willard, ito yung sinasabi sa akin minsan ng isang abogado, mali ang petisyon. Kailangan tama ang wordings ng petisyon for the Supreme Court to respond accordingly. Yes. So tama po ba? Anuman pangalan ng petition, dapat gampanan ng Korte Suprema ang kanilang trabaho. Regardless, that's a technicality, Corina. Kung anuman ang pangalan ng petition, pwede nilang sabihin, Corina petition. Pero ang importante, ang substance at kung ano ang dapat gawin. Gaano kalaga, Sen, na nag-recognize ang Malacanang sa leadership? Ayan, ito. Napakaganda nitong tanong na ito, mga kababayan. Kasi sa pagkakataong ito, dapat talaga makialam na ang Korte Suprema. Pero bagamat sinasabi ni former Senate President Drilon na malabong makailam ang Korte Suprema dyan kasi usaping pampolitika yan. Pero sa pagkakataong kasing to, mga kababayan, dapat kung sakaling tumakbo si Alan Peter Cayetano, magsumbong sa Korte Suprema na ganito ganyan nga, dapat makailam ang Korte Suprema para kung ano yung magiging ruling nila, mga kababayan, yun yung panibagong pagbabasihan na mga kababayang Pilipino po natin sa usapin ng quorum, mga kababayan. Ano pa kasi, di ba, sinasabi ni Alan Peter Cayetano, hindi pwede magsagawa ng quorum. Kung 12 lang kayo, kailangan 13. Pero sinasabi naman, mga kababayan, nina Win Gatchalian, na tama lang yung ginawa namin kasi ginamit namin yung Abilino versus Cuenco. Ngayon, magkakaroon tayo ng bagong basihan, which is yung Cayetano versus Gatchalian. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Ni Acting Senate President Gatchalian, kasi pagkatapos ng reshuffle, nagsalita yung palasyo na we recognize the leadership. Gaano kabigat yun? of the PSP. Dapat ginawa yung dahilan sa, hindi naman pwede magkaroon ng vacuum Kung hindi nila recognize, hindi walang Pangulo ng Senado, may vacuum. And hindi po pwede na magkaroon ng sitwasyon na walang nagpapatakbo ng pamahalaan, yung vacuum sinasabi natin. Saka nasa line of succession, di ba, Senate President? Tama. Yeah, lahat po yan, kasama yan. May mga prinsipyong pinag-aaralan kami nung kami po sa kolehiyo to respond to the specific questions. Hindi man sang-ayon sa gusto ng isang partido, ngunit yan po ang patakaran for an orderly society. Because kung hindi mo sundin yan, ay di, kung sundin natin ang gusto ng isa't isa, ay wala tayong pamahalaan, gulo ang abutin natin. So, ang mangyayari sa Lunes ay lihitimo. Sa inyong pong pananaw, presumption of regularity, the Blue Ribbon Committee hearing on Monday. The Blue hearing on Monday to be conducted by Gatchalian Yes. is the legitimate one that should be recognized, consistent. Dahil po ang lehitimong Pangulong ng Senado, sang-ayon sa aking nalalaman sa patakaran, ay ang William Gatchalian, ay ang Win Gatchalian, Sherwin Gatchalian. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi pwede pakialaman ng Supreme Court at the appropriate time. Yan po. Okay, so
yung impeachment process, aabot po ba tayo doon? Paano po yan? Kasi they're on yan. break now. Naka-break po lahat ng mga senador, ano? Maliwanag ha na yung mangyayaring investigasyon sa Lunes, legal po yun. Kasi nga, ang kinikilala na Senate President o Acting Senate President ay walang iba kung hindi itong si Senator Win Gatchalian, mga kababayan. O Senate Pro Tempore, Win Gatchalian. At ang resumption, ang pagbabalik nila ay pagkatapos ng SONA, Willard, tama ba Yes, yun? July 27 na. July Oo. 27. So pero ang impeachment ay nakaschedule ng July 6. During the break, oo. During the break, commencement, yung unang Ano, ano nila. Paano po yun pag hindi pa rin sila nagkasundo? By July 6. Babalik ako sa sinasabi ko, kailangan you assume the regularity in the performance of function. Ibig sabihin, applying it here, dapat ang rule, ang reglamento ay regularity. So July 6 will continue because that is already the resolution. Yan na po ay napagpasyahan na umpisa ng impeachment trial. Tama. Dapat ituloy yun. Ngayon, babalik ako doon. Pwede po, dalita Court Supreme at sasabihin, mali yan. Ha? At dapat ang mag-preside, si ganito, ang Senator Cayetano dahil mali po yung halal kay Senator Gatchalian. So, that is the process para po may order sa ating sambayanan because another rule will create chaos. Kailangan meron kang mga patakaran na nakikinikilala para po magkaroon tayo ng maayos na pagpapatakbo sa ating sistema. Tama. Ayun, okay. So, Tuloy pa rin ho ba ang trial, Senator, kung sakaling hindi ho pumunta ang one faction or the other? Saan trial? Saan? Ang impeachment trial. Impeachment. Oo. Yes, dahilan po sa ang impeachment court ay iba sa Senado. Impeachment court, hindi Senate. So, Tama. punta mo ron, ikaw ay tinatawag na Senator Judge. Ayun, naka-costume. Hindi naman, nakatoga, hindi naman costume. Halloween. Halloween. Nakaroon. Nakatoga. oo. Pero sir, is it possible there will be 2 impeachment trials on July 6? I do not discount that. Yes. I do not discount Anything that. is possible. Anything is possible. But can you imagine, if there is no rule of presumption of regularity, lalo na po magulo. Ha? Lalo na magulo. Kaya kailangan, para sa maayos na pagtakbo ng ating pamalaan, dapat kilalanin yung isa, kinikilala yung isang proceeding, subject to the ruling of the Supreme Court. Pero sir, may quorum din ho ba sa impeachment trial? Dapat may quorum din. Dapat may quorum. Of course, may quorum din yan. Tama. At yan din, 50% plus 1. Okay. Pag nag-impeachment trial, ang unang ginagawa rin dyan, tumatawag din ng roll call in order to put the proceedings in order. So, para bago mag-umpisa po, magkakaroon ng roll call. Ang reckoning ho ng quorum sa impeachment trial, sir, is 24? Ang reckoning ng quorum is the same reckoning as the Senate. Kung ano man yung rule sa Senado, tungkol sa quorum, yun din ang magiging batayan sa impeachment trial. -2 na. -2, right? Because now the majority is based on 22. That's So, correct, 12. yes. Sapat na 12. Oo, 12. Kahit ang sinasabi ni Senator Pero maganda ngayon, mga kababayan, kasi since nagkaroon na nga tayo ng simple majority, yung isinusulong ng kampo ni Rodante Marcoleta na teleconference, mukhang malabo na po talaga mangyari yon. At kailangan, mga kababayan, kapag yung ibang mga senator, syempre kapag tatayo sila na judge, mga kababayan, o senator judge, dyan po sa trial ni Sara Duterte, dapat present po sila at hindi via online. Dahil nga, mga kababayan, yung isinusulong na motion ni Senator Dante Marcoleta ay malabo ng mangyari. Dahil meron na nga tayo na ibang namumuno dyan po sa Senado at hindi na yung kampo ni Alan Peter Cayetano. Delon is pwede silang mag-conduct ng impeachment trial, itong bloke ni Senator Gatchalian, Yeah. at yun yung lehitimo. Saan kaya pupunta yung administrative staff ng Senado? Paano nga po ba yung problemang iyan? I mean, what? Who will they listen to? Well, they must listen to the group of Win Gatchalian. Again, going back on the theory, on the rule that you assume there is regularity in the assumption of regularity. You presume regularity in the performance of public function. You presume that the takeover of Gatchalian as Senate President, as acting Senate President, is valid, is legitimate, until declared otherwise by the Supreme Court. That's the rule that What you is your follow. forecast, Senator? Will somebody jump para matapos na lahat ito? Yan! Ang sigurado lang ako, hindi madali ang solusyon dito dahil sa ang solusyon ay nasa senador, hindi po sa batas at Ayun. yun ang pagiging problema. Ang ibig sabihin ay talagang patuloy ang ligawan para po magkaroon ng 13. Pero tingin ko, mga kababayan, baka malaki ang posibilidad na baka malay nyo, isang araw pagising natin, magulat na lang tayo, si Senator Joel Villanueva ay lumipat na sa simple majority ni Senator Win Gatchalian o kaya nitong si Tito Soto, mga kababayan. O baka malay nyo, yung 2 bilyar biglang mahimasmasan at makapag-isip-isip, mga kababayan, at lumipat na dito po sa simple majority na ninawin Gatchalian. Di po ba? Abang-abangan lang natin yung mga susunod na kabanata patungkol po dito dahil lahat naman tayo excited na talagang mawala na talaga sa pwesto bilang Senate President
eto pong si Alan Peter Cayetano. Kasi nga pag nasa mga kamay niya, yung Senado wala po talagang kinabukasan. At yun yung masakit na katotohanan na dapat na iintindihan ni Senator Alan Peter Cayetano. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hinggil po dito sa mga sinabi po ni former Senate President Franklin Drilon, mga kababayan, patungkol po sa mga nangyari kahapon na hearing na moro-moro ng kampo nito pong si Rodante Marcoleta at itong sina Alan Peter Cayetano at yung nangyaring palitan, mga kababayan, o pagbakante o palitan ng chairmanship dyan po sa Senado, mga kababayan, na hindi po matanggap ni Alan Peter Cayetano. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan.